Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa pangalawang Korinto, Kabanata 2, talatang 13 sa Magandang Balita, Biblia. Ito ang sinasabi. Ngunit hindi rin ako mapanatag sapagkat hindi ko natagpuan doon si Tito na ating kapatid. Kaya ako'y nagpaalam sa mga taga roon at nagtuloy sa Macedonia. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kaniyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagkatulog, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay at lakas, Panginoon, upang kami, O Diyos, ay patuloy na humarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Sa umagang ito, Panginoon, humihingi po ako ng kapatawaran sa mga kasalanang aking nagawa. Ito man ay sadya o hindi sadya, patawarin niyo po ako, Panginoon. Ilayo mo po ako sa anumang kapahamakan. Lord, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo silang abutin, Panginoon. Patuloy mo silang pagalingin. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, O Diyos. Bagkus, pagalingin mo sila para sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa kanilang pamilya, Panginoon. Amin ding inilalapit sa inyo, Panginoon, ang iyong paaralan, ang Philippine Christian University, na nagsisimula na po ang enrollment ng iyong paaralan, ng senior high at saka junior high school, Panginoon. Panginoon Jesus, tulungan mo po ang aming mga administrador sa paaralan ito, sa pangunguna ng aming mahal na presidente, si Dr. Gawan, at ang kanyang mga Vice President, Panginoon, sila Margie de la Cruz at iba pa, Panginoon. Tulungan mo sila na ang iyong paaralan ay lumago sa bilang, pati na rin, Panginoon, lumago sa pananampalataya kay Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Pagpalain mo po ang iyong mga anak na ito na siyang nangunguna sa paaralan mo ito, Panginoon, upang ang iyong mga salita ay maibahagi sa buong kamahinilaan, Panginoon. Kaya din po, O Diyos, patuloy namin inilalapit sa iyo ang iyong mga anak na patuloy na naghahanap buhay. Ingatan mo sila, Panginoon, sa kanilang mga pagbabiyahe. Sila man ay nagmamaniho ng mga sasakyan katulad ng motor, kotse at iba pa, Panginoon. Ingatan mo sila. Naway makarating sila ng maluwalhati sa kanilang patutunguhan upang makapaghanap buhay, Panginoon. Panginoong Hesus, patuloy ko rin itinataas sa inyo ang mga anak mo naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay.
At sa umagang ito, Panginoon, patuloy ko rin itinataas sa inyo ang mga matatanda, ang mga senior citizens sa aming lipunan, mga bata, Panginoon, na patuloy mo silang ingatan sa panahon ngayon na napakasobrang init, Panginoon. Kaya Lord, pandungan mo sila ng iyong banal na Espiritu upang sila, O Diyos, ay hindi maiinitan, hindi magkakaroon ng heat stroke sa kanilang katawan. Kaya Lord, sa iyo namin ipinagkatiwala ang lahat ng ito dahil alam namin, Panginoon, na hindi mo kami pabayaan ni iwanan man sa lahat ng laban namin dito sa mundong aming ginagalawan. Maraming salamat po, Diyos. Ito ang aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa paghahanap ng kapayapaan ng isipan? Ayun ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan. Yung sinasabi ng Biblia tungkol sa paghahanap ng kapayapaan ng isipan. Maraming tao na ang pakahulugan sa kapayapaan ng isipan ay ang kawalan ng problema at kabalisahan. Ang tanging talata na kapariho ng kapayapaan ng isipan ay makikita natin sa pangalawang Korinto, Kabanata 2, talatang 13, kung saan sinasabi ni Apostol Pablo na hindi siya mapanatag dahil hindi niya nakita si Tito sa Troas. Ang literal na salin ng parira lang ito ay kapahingahan ng aking espiritu. Ginagamit ng Biblia ang salitang kapayapaan, mga kapatid, o kay Kristo sa iba't ibang paraan. Minsan, ang kapayapaan ay tumutukoy sa isang estado ng pagkakaibigan sa pagitan ng tao at ng Diyos. Ang kapayapaang ito sa pagitan ng isang banal na Diyos at makasalanang sangkatauhan ay naganap sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo Jesus at nakakamtan sa pamagitan ng dugo ng kanyang anak na inialay niya doon sa krus. Sa karagdagang bilang puno saserdote, pinapanatili ng ating Panginoong Hesus ang kalagayang ito ng pagkakaibigan para sa lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila, ayon sa Hebreo, Kabanata 7, talatang 25. Ang estadong ito ng pakikipagkaibigan sa Diyos ay isang kondisyon para sa ikalawang uri ng kapayapaan, na minsan ay tinutukoy na panatag na pag-iisip. Kung napawalang sala na tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya, ayon sa Roma 5:1, saka lamang tayo na makakaranas ng tunay na kapayapaan na isang bunga ng banal na Espiritu. Sa ibang salita, ang kanyang bunga ay makikita natin sa Galatia 5:22-23. Sinasabi sa atin sa Isaias, Kabanata 26, talatang 3, na pananatilihin sa atin ng Diyos ang perfectong kapayapaan kung ang ating isipan ay nanatili sa Kanya. Manatili sa Diyos, mga kaibigan. Na nangangahulugan na ang ating isipan ay nakasandig sa ating Panginoong Hesukristo, nakasintro sa Kanya. Di ba? So at nang titiwala sa Kanya, sa ating Panginoon.
Ang kapanatagan ng ating isipan, mga kaibigan, ay perfecto kung ang ating isipan ay nanatili sa Diyos sa halip na sa ating sarili o sa ating mga problema. So ang kapayapaan ay nararanasan habang nananalig tayo sa sinasabi ng ating banal na salita, ang Biblia, tungkol sa pagiging malapit sa atin ng Diyos, gaya ng binabanggit sa awit 139, talatang 1 hanggang 12, at tungkol sa kanyang kabutihan at kapangyarihan at kanyang kahabagan at pag-ibig sa kanyang mga anak at ang kanyang ganap na kapamahalaan sa lahat ng pangyayari sa ating mga buhay. Ngunit mga kaibigan, hindi tayo makapagtiwala sa isang hindi natin nakikilala. Kaya nga, napakahalaga na makilala muna ang prinsipe ng kapayapaan, ang Panginoong Hesukristo. Di ba? Kailangan natin munang kilalanin ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, ito ngayon ang hamon para sa atin. Ang kapayapaan ay naranasan bilang resulta ng panalangin. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ayon sa Pilipos, Kabanata 4, talatang 6 hanggang 7. Ang isang payapang isip, mga kaibigan, at puso, at naranasan bilang resulta ng pagkilala na ang isang marunong sa lahat at mapagmahal na Diyos Ama ay may layunin sa ating mga pagsubok. So alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya bilang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ayon sa Roma, Kabanata 8, talatang 28. Nagbibigay ang Diyos ng maraming mabubuting bagay kasama ang kapayapaan sa gitna ng pagdurusa na ating nararanasan. Kahit na ang pagdidisiplina at pagsaway ng Diyos ay nagdadala sa atin ng kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Hebreo 12, talatang 11. Nagkakaloob ng mga iyon ng isang panibagong oportunidad para sa pag-asa sa Diyos at sa pagpupuri sa Kanya. Tinutulungan tayo ng mga iyon, mga kaibigan, para tulungang aliwin ang iba. Kung dumadaan sila sa mga parihong pagsubok at kahirapan, ayon sa 2 Korinto, Kabanata 1, talatang 4. At ang bahagya at panandali ang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. 2 Korinto, Kabanata 4, talatang 17. Ang kapayapaan ng isip at kapanatagan
ng Espiritu na kasama nito at makakamtan lamang kung may tunay tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng paghahandog ni Kristo sa krus bilang kabayaran para sa ating mga kasalanan. So ang mga sumusubok na makatagpo ng kapayapaan sa makamundong pamamaraan ay matutuklasan sa huli na sila ay nadaya. Gayunman, para sa mga Kristiyano, para sa mga anak ng Diyos, ang kapayapaan ng isip ay makakamtan sa pamagitan ng isang malapit na kaalaman at ganap na pagtitiwala sa Diyos na magbibigay ng lahat ng ating kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Ayon sa Pilipos, Kabanata 4, talatang 11. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit upang humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanang nagawa. Sadya man o hindi sadya, patawarin niyo po kami, Panginoon. Ama naming makapangyarihan sa lahat, dinggin po ninyo ang aming mga panalangin. O Diyos Ama, nasa iyong mga kamay ang aming pag-asa at ang pagtitiis namin ay magbunga nawa ng kabutihan sa pamagitan mo. Pagpalain po nawa kami ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesus, ipinapanalangin po namin ang aming mga kaibigan na naliligaw ng landas. Naway matagpuan nila ang liwanag at tanggapin kanila ang inaalok mong pagbabagong buhay para sa kanila. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.